Tila paglalaro lamang ang aking alam na gawain, subalit hindi ako isang simpleng bata sapagkat ako nangangarap na lumipad na kasing taas ng mga ibon, manginunang parang mga bituin sa kalangitan ng aking sinisintak lupain. Ako nga pala si Pepe. Sa aking kabataan, nasaksihan ko ang kasakiman, kadiliman at nakatikala ng nakulay pilak na madlang sa aking mga kapwa Pilipino. Ako nga pala si Jose Rizal, o sa aking buong pangalan, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolanda. Sa aking pagtanda, ako'y nagsulat ng 2 nobela na naglalayong pauwiin ang mga tanika ng kulay pilak na bumabalot sa aking mga kababayan. Lumaban ako sa pamamagitan ng pagsusulat, hindi sa madugong labanan, sapagkat naniniwala ako na tinta ay mas matalas, mas matalim at mas nakakasugat kaysa dahas. Nani Tihara, di mas senyor. Ano daw? Isa ka daw, Joe. Sa kabilang dako, ang mga kababaihan ay sapilitang inaapi at ginagawang kasangkapan. Kailan ba matatapos ang talikalang nagbigis sa atin ng mga Espanyol? Kailan ba magwawakas ang karahasan at pangapi nila sa atin? Sapagkat pagod na akong makita ang totoong kadiliman sa aking mga mata. Mang iyong boses, Maria, baka may makarinig sa iyong mga gwardiya. Sipin mo hindi lamang ikaw ang magdurog sa pag narinig ka ng mga gwardiya. Nasabi ni Teresa ang isang gwardiya. You, come to me. Let all those women. I'm sorry, hindi ko po sinasadya sa inyo. Sora tike, siyas bilis. You'll be the first one who will serve us. Ina! Tulungan mo ako! Pakiusap! Pagkagawa niyo ka! Mamahal ako! Pida! Napakawalang iyan, no? Hindi kami damit na pwede niyong gamitin at itapon na lang! Wala kayong away! Sinusumpa ko kayong lahat! Permanezca en silencio. Ina! Ina! Imulat mo ang iyong mata! Take a shot. Kinagabihan, ang ilang sundalo ay nagtipon-tipon upang magpakasasa sa alak. Ilang oras na lumipas, dumating ang general ng mga Espanyol. Idiotas! What are you doing during workers? Tumarasan! Kumilos ang lahat upang maglibot at magbantay. Habang naglilibot, may nakasulubong silang isang Pilipino. What are you doing here? Are you spying on us? No, sir. No, sir. In your eyes! Nasaan na kaya ang aking kapatid? Sabi niya saglit lamang siyang mawawala. Alam naman niya ang mga Espanyol ay mainit sa amin ang tingin. Sa paghahanap ni Joaquin kay Carlos, may narinig siyang tila may nag-uusap. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita ang kanyang kapatid.
Inantay ni Joaquin umalis ang mga gwardya sibil bago siya lumabas mula sa kanyang taguan. Ang puso niya ay nag-aalab sa takot at galit habang dahan-dahan siyang lumapit sa nakahandusay na katawan. Hindi maaari. Aking kapatid, gumising ka! Mga walang awa! Sumusobra na sila! Pinaslang ng mga gwardiya sibil ang aking kapatid. Kitang-kita ko kung paano siya paulalan ng bala. Kailangan na natin kumilos. Tawagin mo ang iyong mga kasamahan. Tawagin mo. At iparating mo sa kanila yung madugon labanan sa pagsikat ng araw. Lumapit kayo sa akin. May nais akong iparating sa inyo. May nais akong iparating sa inyo. Mula sa ating unang manggagawa. Sa pagsapit ng umaga, may madugon labanan ng mangyayari. Bakit? Sapagkat ang ating isang kasamahan ay labas lang ng mga gwardiya sibil. Kailangan natin makalayas dahil kailangan ginapos sa atin ng mga kasamahan. Laban! 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 Katarungan kalayaan! Katarungan kalayaan! Katarungan kalayaan! Katarungan kalayaan! Suga! Hindi magtutupi paglalabanan lagi pag-ibig na Ay umaabot sa kanilang kalooban. Nag-aalab ang damdamin ng pagmamalaki at tapang. Ang bawat salita ang kanilang ibinitawan ay tila isang sigaw ng paglaban sa mga pang-api at kawalang pagsubok na dahil. Ang tinig ng bawat isa ay umaabot sa kalooban. Nag-aalab ang damdamin ng pagmamalaki at tapang. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila isang sigaw ng paglaban sa mga pang-api at kawalang katarungan. Ang pagkakaisa ng kanilang grupo ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Hindi lamang ito labanan para sa kanilang mga sarili, kundi para sa lahat ng Pilipino na nagsusumikap para sa makatarungan at kalayaan. At hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawang magsiiro at sila ay biniyayaan ng 11 anak. Ang kanilang panganay ay si Saturnina na sinundan ni Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Ang bunso sa 11 anak. Si Jose o bilang kilalang Pepe ay ang ikapitong anak ng mag-asawa. Ngayon ang iyong kabuhanan. Nasasabi ko makita ang ating ikapitong anak. Anong nais mo sa kanya ipangalan? So, mahal ko, ano bang nais mo? Nais ko sana yung Jose. Maganda nga yan. Ano? Sumasakit ang ano yan. Mga anak ka na ba? Oo. Tara na sa silid at tatawagin ko ang matrona. Nahiga ako muna. Hintayin mo ako dito, tatawagin ko lang ang matrona. Asan na ba si Francisco? Ito po ang aking asawa. Mga anak na po siya. Kumuha ka ng panyo at tubig. Sige pa, mahal ko. Kaya mo yan. Nandito na ako sa tabi mo. Sige pa, malapit na. Sige pa, mahal ko. Ito na ang iyong anak. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, basahin mo ang alpabet.
naman kaya. Ang labi na magtago. Pepe, oras na para sa inyo mag-aaral. Sige po, ina. Si Teodoro ang nagsilbing guro ni Pepe noong siya ay nasa 3 taong gulang. Tinuturuan ni Doña Teodora si Pepe sa pagbabasa ng alpabetong Tagalog. Sa pagtuturo ni Doña Teodora, napansin nito na nasa iba ang atensyon ni Pepe. Pepe, nakikinig mo ba sa aking tinuturo? Opo, ina. Ngunit hindi yan ang aking napapansin. Tila wala sa aking itinuturo ang iyong atensyon. Hindi ba at sinabi ko naman sa'yo na makinig ka sapagkat dapat mo itong matutunan? Oo, mami po, ina. Napansin ni Teodora na sa lampara ang atensyon ni Pepe. Pepe, may nais akong ikwento sa'yo tungkol dyan sa lampara at sa lumba mo. Salamat po, ina. Huwag kang lalapit sa apoy kung ayaw mong masunog ang iyong pakpak. Babala ng ina sa gamo-gamo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga payo, sinuway ng gamo-gamo ang biling at bumabit sa apoy. Sa isang igla, nasunog ang kanyang mga pakpak. Nagdulot ito ng may tinding sakit at panghihinayang. Napagtanto ng gamo-gamo ang kanyang pagkakamali. Ang pagnanais na matuklasan ng liwanag ang nagdulot sa kanya sa kapahamakan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala sa iba na ang pagwawalang bahala sa mga paalala ng mga magulang ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib. Napakaganda ng istorya, ina. Kaya ikaw, lagi ka makikinig sa aking mga payo, Pepe. Opo, ina. O siya, sige na. Matulog ka na. Malalim na ang gabi. Bukas na natin ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Kinabukasan sa hapagkainan, inasabi pa siya na si Pepe kung ano ang ginawa niya kagabi bago siya matulog. O Pepe, anong ginagawa mo kagabi? Kuya, gusto ko kumain. Ito naman. Tama ng iyong mga ilusyon, Pepe. Nagtawa na ng lahat sa sinabi ni Pepe. Habang Tama iba na pang yan. mga kapatid ay sumang-ayon, punong-puno ng saya ang kanilang mga boses. Habang sila ay natatawa, ang kaligayahan at pagmamahalan sa paligid ay Pepe, tila kumain ka nagbigay na. liwanag ng kanilang umaga. Ang mga simpleng sandaling ito ay nagpatibay sa kanilang samahan bilang pamilya, nagbigay ng alaala na mananatili sa kanilang mga puso. Oo, ano. Pag-aaral, Pepe, ang iyong atupagin, hindi ang ibang bagay. Alam mo naman ang nangyayari sa ating lugar. Masyadong marahas ang mga nangyayari. Basta ako magkakaroon ng sarili mong O siya, sige na, magsikain na kayo. Baka lumuwi pa yung mga pagkain nyo. Tiningnan ni Teodora ang kanyang mga anak na may seryosong ekspresyon. Umaasang maunawaan nila ang halaga ng kaalaman sa ganitong panahon. Ito ang lagi nyo tatandaan, na ang edukasyon ang magiging sandalan ninyo sa hinaharap. Puno ng pag-asa na makikita sa kanilang mga anak ang mas malawak na layunin ng kanilang pag-aaral. Kilala si Padre Gomez bilang matulungin sa mga magsasaka at sa mga problemang kanilang kinakaharap. Upang makinig sa kanilang mga hinaing at magbigay ng tulong sa abot ng kanyang makakaya. Mabilis ang kanyang pagkilos sa tuwing may suliranin at ang kanyang malasakit ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao sa kanilang komunidad. Si Padre Gomez ay laging maaasahan, isang ilaw sa gitna ng dilim ng kanilang mga pagsubok na nagbibigay inspirasyon sa marami upang lumaban para sa kanilang karapatan. Padre, nabalitaan niyo na po ba nangyari sa First Century? Bakit? Anong kaganapan ang naganap? Marami pong militar at magsasaka na nag-aliyasa dahil sa mababang pasakot nila. Nakakalungkot naman ang pangyayari. Hayaan mo. Sasama ko sila sa aking mga panalangin. Maraming salamat po, Padre. Mga ano po kasi. Masya, mag-ingat sa pag-uwi. Sige po. Siya naman si Padre Jacinto Zamora, pansamantala siyang nakadestino sa parokya ng Pasig. Sa kabila ng kanyang mataas na marka at tagumpay sa mga pagsusulit, hindi siya binigyan ng permanenteng posisyon dahil sa katotohanan ng isa lamang siyang Indio na nagpapakita ng mga diskriminasyon sa kanyang panahon. Padre Burgos ay naging aktibong kasapi ng kilusan na pinamumunuan ni Padre Pedro Pelaez. Ipinaglaban nila ang karapatan ng mga Pilipinong pari at sa kanilang mga pagsisikap, sila ay nagtagumpay.
Nang namatay si Padre Pelaez, ang kilusan ay pinagpatuloy ni Padre Burgos kasama sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora, na samang-samang lumaban para sa katarungan at pantay na karapatan para sa mga Pilipino. General, a prisoner that you know is the mastermind of uprising. Bring him to me right now! Come on, General. Nadala ng mga Espanyol si Zaldua, ang mensahero ni Padre. Ibelo que sabes! Padre Burgos is the one who made the revolution. How will I believe in you? I'm the messenger of Padre Burgos. Believe in me. Come here! Find the three priests! Zamora, hinuhuli ka namin. Utos ng aming general. Sumama ka sa amin. Bakit niyo ako hinuhuli? Wala akong ginagawang masama. Nasaan si Padre Burgos? Ilabas mo. Hindi ko po alam. Ilabas mo. Wala po dito si Padre Burgos! Padre, may mga Espanyol! Oh, bakit? Anong kailangan nila? Hindi ko po alam. Bakit kayo nandito? Anong kailangan nyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ano bang kasalanan ko? Wala naman akong ginagawa! Viva España!
bahala. Inay! 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 Buenos dias, estudyante. Buenos dias, padre. Kamusta kayo? Ayos naman po, padre. Simulan na natin ang pagsusulit. Kumuha ng isa at ipasa ito. Tapos na mga oras. Pwede mo ba collect tayo ng mga test paper? Napakahusay niyo lahat. Rizal, umasa ka sa iyong pagsulit sa pagtanda. Ito nga pala, resulta ng aking pagsusulit. Patawad, ngunit hindi na kita tatanggapin dahil nahuli ka na. Tsaka, nakakapit lang. Ang payat mo pa. Napakaliit mo para sa isang taong gulo. Bakit tila hindi maipinta ang iyong mukha? Wari ko hindi ka natanggap. Tama ba? Nahuli po ako at ang aking pangangatawan po ay hindi kwalipikado. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa anong paraan po? Palitan mo lang ang apelyido mo na Rizal. Bakit po? Basta sundin mo sinasabi ko na palitan mo ang apelyido mo na Rizal. Dahil kapag ginamit mo ang totoong apelyido na merkado, maaari itong magbigay buhay sa mga tainga ng mga otoridad. Kapatid mo si Pasiano, hindi ba? Opo. Sasabihin ako sa'yo. Ang kapatid mo si Pasiano at ang pamangkin ko ay matalik na magkaibigan. Sino pong pamangkin mo? Pamangkin ko ang leader ng organisasyon. Siya ay ang ama ng Burgos. Kasi, sundin mo ang sinasabi ko sa iyo at matatanggap ka sa akademya nito. Pepe, ang iyong kwento ay tila bituin sa langit. Nais kong laging pagmasdan ka. Ikaw ang liwanag ng aking buhay. Yun, sa bawat akda ko, naroon ang iyong ngiti. Nais kong ipangako mo, sa bawat takbang ko, sa ibang lupa, dala ko ang iyong pagmamahal. Pepe, ang distansya ay hindi makakapigil sa ating pagmamahalan. Ang puso ko ay laging para sa iyo. Mahal ko, Leonor. Sa bawat sandali ng aking paglalakbay, ikaw ang aking iniisip. Nais kong ipaglaban ang ating pag-ibig kahit na anong mangyari. Pilipinas, lupa
Lupain ang kinto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nagalay ng ganda at dilag. Pilipinas, lupain ang... Mahal ko, Leonor, kahit na ako'y malayo, ikaw ang aking inspirasyon. Naway palaging nariyan ang pag-asa at liwanag sa iyong puso. Mahal ko, Leonor, na kahit tayo'y nagkalayo, mananatili ako sa iyong puso. Malay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan Segunda, napansin mo bang hindi niya nakakaumali ng kanyang kagwapuhan? Tila nakakamanghanga ang kanyang kagwapuhan. Mga binibini, maaari ba ako maupo sa inyong tabi? Segunda, pagpasensyahan mo na at ako'y mauuna na sa'yo. Sige, mag-iingat ka. Binibini, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ang ngalan ko ay si Segunda Katigbak. Ikaw, ano ang iyong pangalan? Ako nga pala si Jose Rizal, nakilalang Pepe. Segunda, may isa akong inihandang talumpati. Nais pa ba itong marinig? Nagagalak ako na pakinggan ang iyong talumpati. Kapag ka ang bayan sadyang anigid, sa kanyang saltang kaloob ng langit, sandang kalayaan nasa rin masakit. Pepe, ang iyong talumpati ay talagang nakakamangha. Ano ang ideyang nais mong ipahayag? Nais kong ipaglaban ang ating karapatan ng mga Pilipino. Ang ating bayan, nangangailangan ng pagbabago. Pepe, napakaganda nga ng iyong adhikain. Sana ay mangyari iyan. Maraming salamat, Segunda, sapagkat nagustuhan mo ang aking talumpati. Tila naggagabi na. Mauuna na ako sa iyo, Pepe. Mag-iingat ka, Binibini. Nagagalak ako nung makilala ka. Ito ang magiging sikretong kasunduan natin. Pupunta sa Europa upang mag-aral ng medisina at gawin ang anumang kinakailangan para mapalaya ang ating mga kababayan. Ngunit kuya, kung hindi na lamang ikaw ang pumunta, bakit kailangan pang ako? Dahil malaki magiging pakinabang mo sa paglalakbay sa Europa. Hindi ka lamang mag-aaral doon, kundi ilalaglag mo ang baho ng pamumuno ng mga Espanyol at makikilala mo ang mga iba pang Pilipino doon. Pero huwag kang mag-alala, kasi magkakaroon ka ng kalayaang magsulat at humingi ng reforma at justisya na kinakailangan ng ating bansa. Ngunit kuya, hindi pa ako handa. Ngunit Pepe, ang desisyong ito ay hindi lamang galing sa akin. At huwag kang mag-alala dahil padadalhan ka namin ng buwan ng allowance. Ngunit kuya, hindi ako papayagan ng ating magulang na ako'y umalis. Hindi naman natin kailangan sabihin agad. Malalaman lang nila yon kapag nakaalis ka na. Ano mangyayari sa amin ni Leonor? Bakit ba ang dami mong tanong? Pwede bang sa isang beses huwag mo munang isipin ang sarili mo? Isipin mo muna ang makakabuti para sa nakakarami.
Pepe, sigurado ka na ba sa desisyon mo na mag-aral sa Europa? Oo kuya, sapagkat naiintindihan ko na kailangan ko na tumungo sa Europa. Panatiliin muna natin itong sikreto. Wala dapat makaalam nito si Nino man, maging ang ating mga magulang, sapagkat alam naman natin hindi kanila papayagan. Pepe, ito ang ticket at pasaporte. Maglibot ka sa unang araw ng klase mo kasama ang mga kaibigan mo. Salamat, Tio Antonio. Jose Mercado, akala ko ba hindi ko nagagamitin itong apelidong ito? Gamitin mo muna ang ipilitong iyan para sa mga opisyales upang hindi ka nila madakip at maikulong. Pagdating mo ng Europa, maaari mo na uling gamitin ang pangalan mo, Jose Rizal. Pepe, labis kaming umaasa sa'yo. Huwag mo sana kaming bibigyan. Alam mo naman ang ating bansa ay labis na naghihirap. Gagawin ko ang aking makakaya, Tio Antonio. Ngunit, kamusta na nga pala ang aking sinisinta? Pinadala ko siya sa kanyang mga pinsan. Hindi niya alam ang pag-alis mo. Adios. Mas Cabalera. Ginagagalaw sa niya paalala ang anak na si Don Juan Crisostomo Ibarra. Padadating niya lang galing sa bansang Europa. Isang dahilan sa sariling bayan. Ginoong Ibarra, naalala mo pa kaya ako kahit marami ka nang nakilala na kasalukang mga magagandang dilang? Maria, sinusumpa ako sa harap ng kamay ng aking ina na ikaw lang ang mama. Basilio! Basilio! Tulungan mo ako! Basilio! Tulungan mo ako! Crispin! Basilio! Mga anak, nasa na kayo? Ikaw, Puno. Kita mo ba mga anak ko? Ikaw, Hangin. Makita mo ba ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Kailan ba namin nakakamit ang halayan? Sa aking bawat pagtayo, ang likod ko'y tila kay bigat. Nasaan na ba ang katarungan? Nasaan na ba ang kalayaan na aming hinahangan? Nasaan na? Hindi ko na kinakaya ang pangalipustahan ng mga Kastila. Naway magwaksina lahat ng ito sapagkat ako'y pagod na pagod na. Sersa, you are under arrest of the name of law. Your action have caused turmoil in our country. I know what I'm saying.
My works promote truth and justice. I'm not afraid of punishment. Mi propósito es más grande que mi vida. Detente! You need to come with us! Ako ay Elias, ang sembrado, Lediado Rebellion. Kung ang pagsasabi ng katotohanan ay tinuturo ng isang rebellion, ako'y magiging isang rebelde. Amar la patria no es un pecado. Rizal ay nakaupo sa isang maliit na mesa sa kanyang madilim na selda. Ang ilaw ay sumisikat mula sa isang maliit na bintana. Siya ay nagsusulat ng kanyang huling liham. Ang bawat salita ay tila may pabigat na kanyang sakripisyo. Nasok ang gobernador general, kasama ang praile at 2 gwardiya sibil, na may seryosong anyo at matigas ng mga ekspresyon. Jose Rizal, narito kami upang ipaalam sa iyo ang desisyon ng hukuman. Ikaw ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad bukas ng umaga. Alam ko na ito ang magiging kapalaran ko. Subalit, nais kong ipaalam sa inyo na hindi ako natatakot. Ang aking kamatayan hindi mawawala ng saysay. Ito ay simbolo ng ating pakikibaka para sa kalayaan at katarungan. Rizal, ang iyong mga sinulat ay nagdulot ng kagulungan at pag-aalsa sa ating bansa. Ikaw ay isang ehere at isang rebelde na nagdulot ng pagkawasak-wasak. Ang aking mga sinulat ay naglalayang buksan ang isipan ng aking mga kababayan. Hindi ako laban sa Diyos, hindi laban sa pang-aabuso at katiwalian na nagsasanghi ng aming pagdurusa. Rizal, kung ikaw ay magsisisi at babawin ng iyong mga sinabi, maaaring magbago ang iyong kapalaran. Isipin mo ang iyong pamilya. Ang konsensya ko ay malinis. Hindi ko maaaring itakwil ang katotohanan ng aking pinaglaban. Mas mabuti pang mabuhay na may takot kaysa mabuhay na may takot at may kasinungalingan. Ibalik na siya sa kanyang selda. Maghanda ka, Rizal, dahil bukas na ang ulit araw sa mundong ito. Lumabas ang gobernador general at mga praile. Naiwan si Rizal kasama ang gwardiya sibil. Senyor Rizal, may nais ka bang sabihin o ipagbilin? Oo, nais kong ipaalam mo sa kanila na mahal na mahal ko sila at huwag silang mag-alala. Masusunod, senyor. Si Jose Rizal ay dinala sa bagong bayan upang harapin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Kahit na alam niyang ito na ang kanyang huling sandali, ang kanyang puso, bagamat nagdurusa, ay puno ng pag-asa para sa inaharap ng kanyang bayan. Ikaw ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad dahil sa iyong mga krimen laban sa korona ng mga Espal. Ako'y handa na. Ang aking kamatayan ay hindi katapusan. Ama namin, sumasalangit sa bahay ng ngalan mo. Preparato!